Balita ko, kinakabahan daw ang Malacanang ngayon ha. Ilang tasa ba ng kape ang nainom ng mga to, no? Para mag-isip sila ng ganyan na kailangan pa talaga nilang mag-cancela ng mga meeting daw dun sa mga investors, no? Kanina dapat yan pero nga sa mga bali-balita ngayon, nag-cancel daw sila dahil nga mas prefer nitong si BBM daw na i-monitor yung mga nangyaring rally. Ano ba naman yan, BBM? Ano ba naman yan? Bulok na administrasyon, ha? Hindi nyo naman kailangan magpanik sa ganyang mga gathering ng tao. No, unang-una, hindi naman yan naabot sa people power sa tingin ko dahil nga baka mamaya nagre-reunion lang naman sila doon. 'Di ba, yung mga dismayado sa mga nangyaring mga kapalpakan sa gobyerno ngayon, baka nagmi-meeting lang sila, nagre-reunion, 'di ba? Nag-uusap-usap, nagkukwentuhan. Ano masama doon, 'di ba? Ang tawag ba doon people power? Isang malaking hindi 'yan. At saka hindi naman natin kasi kayang pigilan ang mga tao, no, na ipahayag ang kanilang damdamin. Freedom of expression ang kanilang pinapairal Kita nyo, wala namang mga naka-armas dyan. Wala namang mga nanggugulo, wala namang nananakit. Nakikita nga natin yung iba, naaresto pa, mga umaawat lang naman, di ba? Wala namang ginagawang masama yung mga nandyan sa EDSA. Kaya wag nyo naman sanang pag-initan at wag naman kayong maging kabado, di ba? Para kayong nakainom ng 5 cups ng kape talagang kakabahan kayo niyan. Talagang bibilis ang tibok ng puso nyo niyan, di ba? Ito masasabi ko sa inyo sa bulok na administrasyon yan. Huwag kayong masyadong kabado. Bakit ba? Dahil alam nyong talagang nag-fail kayo, isa kayong kapalpakan na hindi nyo naibigay ang mga pinangako nyo sa taong bayan mula pa nun, na pagpapababa ng mga pangunahing bilihin tulad ng bigas, ng kuryente at ng iba pang mga basic necessities ng isang pangkaraniwang Pilipino. Bakit natatakot kayo? Dahil alam nyo maraming dismayado? Alam nyo kung wala naman kayong ginagawang masama, hindi naman kayo kakaba-kaba na ganyan to the extent na para na kayo nagpa-panic alert, di ba? Alam nyo yung mga meeting sana ngayong araw na to na na-postpone. Ayon sa mga balita, mga kanoypi, no, ito isang magandang opportunity sana para sa ekonomiya natin dahil ang minit sana ng nitong si BBM mga investors daw. So dapat sana tinuloy niya yun, hindi sana kinancel. Nang sa ganun nakahatak pa tayo ng mga mag-i-invest sa bansa natin para kahit papaano slowly mare-regain sana natin yung mga nawawalang mga perang papasok sa bansa natin dahil nga bagsak ang turismo natin dahil takot na takot halos lahat ng mga foreigner na bumisita sa bansa dahil nga sa kapalpakan ng bulok na administrasyon na panatiling safe ang paligid at drug free at syempre yan yung mga nai-scam na mga turista na hold up, nananakawan, hindi nila kaya kasing i-control sa ngayon hindi tulad nung panahon ni Tatay Digong na talagang mga turista proud na proud pag sinabi nilang galing sila ng Pilipinas, napaka-safe daw at malinis, hindi katulad ngayon, kabaliktaran. Kaya yan ang masasabi ko sa mga taong pilit na ginigipit ng administrasyong bulok na ito. Kahit si Senator Marcoleta, yan, kita nyo na ang suporta ng INC, di ba? Noong una, medyo ini-small nyo kasi akala nyo siguro ang INC masyadong mga tahimik na tao. Pero pag yung mga yan kasi nag-express ng kanilang suporta, kapatiran, talagang makakita kayo ng mga gathering na ganyan siguro at may kita nyo yung kung gaano nila ipakita ang suporta nila sa isang Senator Marcoleta na alam naman natin na inosenteng tao na malinis ang konsensya at talagang parang napipilitan lang talagang pabagsakin ng mga ito dahil alam nilang si Senator Marcoleta ang nagpapasimuno ng mga blue ribbon hearing na yan at ang investigation nga dyan sa napakalaking scam, the biggest scam o scandal in Philippine history, which is yung flood control. So sa mga nandyan sa EDSA, mag-ingat lang kayo at be safe, no? Basta huwag kayong manggugulo. Alam naman namin na nagmi-meeting lang kayo dyan, nagre-reunion. Pero ito mga to takot na takot nga dahil siguro alam nilang meron silang mga ginagawang hindi tama na mga anomalya para silang natatakot sa kanilang sariling mga anino ngayon, di ba? So ayan, lagi ko lang kayong nire-remind
na lagi kayong maging makabayan ng maging Singapore din ng Pilipinas one day. At hanggang sa muli, ang inyong nag-iisang pinakasiga sa mga siga, Tigasing Noipi. Naman sa mga tulong, mga tulong na ibinibigay natin, walang trabaho ngayon. Trabaho? Doon sa nakita Saan nga? natin. Saan? Baka Maano? masama tayo sa... Ba't kami masasama dyan? Ikaw lang. Ah, Ano? doon yung mga nakita Saan natin. nga? Wala.